Hi guys, this is A. This is Jay. And this is Kitty. Hello po sa lahat. Good morning. And it's si Kitty. Kitty, come here. Come here. Say hello. 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 Oh, fix your hair. And say bye-bye. Bye-bye. Ayan, for today's video naman, mag-share ako sa inyo ng tips kung paano mapapadali yung Ayan, maingay. Ayun, yung mga tips na kailangan yung gawin para mapadali yung pagbiyahe nyo dito sa Canada. Lalo na dun sa mga mag-immigrate na may mga kasamang anak na ganito kakulit. Ayan. So, tip number 1 is bumili na kayo ng Canadian SIM card dyan sa Pilipinas. Para pagdating nyo dito, hindi na kayo mag-incur ng roaming charges dun sa Philippine SIM card nyo. So, paano ba yon? Una, i-visit nyo yung website na canadiansim.com.ph. Tapos doon pwede kayo mag-register para makareceive ng eSIM or physical SIM. Yung physical SIM, ipapadala mismo yun sa bahay ninyo. Tapos, it's around $40 for 10 gig of data. Pero pagdating nyo dito, mga ilang months lang, i-upgrade na nila yun eh. So, before kami lumipat ng ibang network, nasa 50 gig na rin yung parang data namin dun sa $40 na yun. Pero ngayon, 2024, yan, nakalipat na kami sa ibang network. So, hindi siya wala siyang contract. So, anytime paglapag nyo dito, pwede kayong magpalit ng provider. Tapos, mareretain nyo pa yung mobile number nyo. Ang kagandahan lang yan, pagdating dito is, yun na yung number na ilalagay nyo sa mga information. Or kumare, pipirma kayo ng lease agreement or mag-fill out kayo ng forms, ganyan. Yun na yung Canadian number na ibibigay nyo or isusulat nyo sa mga forms or sa mga applyan yung mga bagay-bagay. Ayun. Tapos papadali yung buhay nyo kasi hindi nyo na kailangang maghagilap dito. Tip number 2 is magdala kayo ng extrang cellphone. So, yung extrang cellphone na yon, doon nyo ilalagay yung luma nyong SIM card na roaming para makareceive pa rin kayo ng mga OTP sa mga banks, sa GCash. Ayan. So, para dun yon. Hindi naman siya mag-i-incur ng charges. Kung naka-receive kayo ng text, hindi naman, as long as hindi kayo mag-reply. So, pag-receive lang ng text, wala namang problema yun. Pag-receive ng call, I think may bayad. And syempre, yung pag tumawag kayo using that number, may bayad pa rin. So, ayun. So, next is mag-open kayo ng Canadian bank account habang nandyan pa lang kayo sa Pilipinas. So, paano ba yun? Maraming mga bangko dito na nag-offer ng programs lalo sa mga immigrants or mga temporary workers na pwedeng mag-open ng bank account habang nandyan pa sa Pilipinas. Isa dun sa mga program na yun is yung Scotia Start Right. So, yun yung sa Scotia Bank. Tapos, ang maganda kasi doon, pagdating mo dito is pupunta ka lang sa branch na pinakamalapit dun sa pag-i-stayan mo. Tapos, makakakuha ka na ng debit card. Tapos, after 1 week or 2 weeks, makaka-receive ka na ng credit card na pwede mong magamit sa mga transactions. Para sa amin, mas okay yon kaysa magdala ng cash or magdala ng mga cheque, ganyan, mga malaking amount na cheque para dito na mag-open. Kasi at least, wala ka nang iisiping mga, or wala ka nang dadalhing mga bagay-bagay na pwedeng mawala. Lalo na kapag, kunwari, mahaba yung biyahe nyo, maraming stopovers, ganyan. So, okay yun para sa amin. And since, pwede kang, kunwari, na-open mo na yung bank account mo dito, na active na siya, pwede ka nang mag-direct transfer. Mag-wire transfer mula dun sa bank mo sa Pilipinas, papunta dito sa Canada. Ayun. Yun nga lang, may mga conversion rates pa rin. Tsaka fees. Pero hindi naman ganun kalaki. Siguraduhin kompleto yung mga documents nyo. Lalo na yung huwag nyo kakalimutan yung passport nyo. Syempre,
yung PIDOS para sa inyo, sa mga anak nyo, kung ang tawag nyo sa DSWD kapag kunwari minor pa yung anak nyo, ganyan. And yung syempre boarding pass, medical surveillance form kung binigyan kayo, vaccination record para sa anak nyo, ano pa ba, goods to follow form kung hindi nyo dala lahat ng mga bagahe nyo, kunwari may mga ipapasunod kayo, yung dadalhin ng mga kamag-anak nyo pag pumunta naman dito. And huwag nyo kalimutang papirmahin yun sa paglapag nyo sa port of entry sa customs. So yung medical surveillance form, kailangan fill out yan no border officer, pati yung goods to follow form naman sa customs. Can I hold it here? Yeah, sure. And then, yung sa vaccination record, kailangan nyo i-fill out yan para sa anak nyo, para na rin, kumare, mag-aaral sila dito. Hinihingi kasi yan sa school. So, don't forget that one. Huwag kalimutan din i-accomplish yung advance declaration or yung arrive can, tsaka i-declare kung ano man yung mga kailangan i-declare. Kasi pag hindi nyo dineclare yan, magmumulta kayo. At pwedeng makuha sa inyo yan. Tapos hindi na ibabalik, syempre. Ayun. So, and ballpen. Huwag kalimutan magdala ng ballpen. Kung may extrang pera naman kayo, or hindi naman problema sa inyo yung pera, mag-direct flight na kayo. Kunwari, ang ang biyahe nyo papuntang Calgary or Winnipeg, mag-direct flight kayo mula Pilipinas papuntang Toronto or Pilipinas papuntang Vancouver, and then another flight from there hanggang papunta sa destination nyo. Kasi kahit pa paano makakapagpahinga kayo and mababawasan yung jet lag nyo. Unlike kapag dalawa or tatlo or apat yung stopover nyo, medyo hassle. Tsaka may chance na ma-delay yung baggage nyo or mawala. Ayun, aside from sa pagod, sasakit pa yung ulo nyo. Next is, as much as possible, bumiyahe kayo ng summer or fall. Huwag winter, huwag spring. Kasi pag spring, tagtunaw na yan. So, usually madulas yung maraming ice, lalo sa kalsada at sa sidewalk. And then, pag winter naman, syempre malamig. So, bigyan nyo yung sarili nyo ng time para mag-adjust sa lamig. Tsaka, kapag summer or fall kasi pagdating nyo dito, syempre maganda yung panahon, tsaka mura yung mga mga winter clothes, mga boots, mga jackets, ganyan. Mura siya, on sale siya kapag summer, makakatipid kayo, tapos hindi nyo na kailangan magdala ng mga panlamig galing sa Pilipinas. So, mahal din yung kasi yung mga yung winter clothes sa Pilipinas, as bulky pa. So, mahihirapan kayong magbitbit. Dadagdag pa yun sa mga bibit-bitin nyo. Tsaka kahit pa paano, hindi kayo mahihirapang maglipat. Or kumari, bibili kayo ng furniture sa Yisk or sa IKEA. Ayan. So, hindi kayo mahihirapan kasi hindi nyo na kailangan magsuot ng mga kapal para lang lumabas. Kahit pa paano, kahit naka-t-shirt lang kayo, hindi hassle magbitbit ng mga furnitures or hindi hassle magbitbit mga gamit na bibilhin nyo para sa bahay nyo. Huwag nyo lang tipirin yung travel interruption insurance. Yung travel interruption insurance, yan yung mga kunwari, na-delay yung flight nyo, na-cancel yung flight nyo, na-delay yung baggage nyo, nawala yung baggage nyo, ganyan. So, mag-avail kayo as mag-allot kayo ng budget para doon. Kasi sa amin, nung time namin, na-delay yung baggage namin ng almost 3 days. So, pagdating dito sa Saskatoon, yung bagahe namin nasa Vancouver pa. So, ayun. And kapag nag-avail kayo ng insurance, syempre maka-claim kayo maka-claim kayo. So, kami naka-claim kami. So, lahat ng baggage fees na binayad namin dun sa mga na-delay na bagahe is na-refund sa amin. So, ang laki din ang natipid namin. Nasa around 20,000 din para dun sa mga baggage fees na yun. So, huwag nyo nang tipirin. Mag-avail na kayo nun. Magkano lang naman yun eh. Tsaka pag ganitong mga malalayong flight, kapag kunwari na-cancel yung flight nyo or na-delay yung flight nyo, may compensation kayong marireceive. Another one is, instead na maleta yung bitbitin nyo, is bumili na lang kayo ng balikbayan box.
gumamit kayo ng balikbayan box, lagyan nyo ng duct tape, tapos ilagay nyo sa balikbayan box cover. Parang mga box cover. May nagbebenta niyan sa sa Shopee sa Pilipinas. Yung parang bag na paglalagyan mo ng balikbayan box. Lalagay mo yung balikbayan box dun sa loob. Bakit? Kasi yung mga luggage na, yung mga rollers, yung mga typical na large luggage is mabigat compared sa box. So, paano yun? Kunwari, 23 kilograms ang baggage allowance nyo. Kapag yung typical na large luggage yung gamit nyo, 5 kilos usually yung mga weight nyan, 4 to 5 kilos, ganyan. So, yung 23 na yon mababawasan pa ng 5 kilos. So, 18 kilos na lang yung malalagay nyo. Unlike kapag yung mga balikbayan box is mga 1 kilo lang yan or something, mas ma-maximize nyo yung baggage allowance nyo. So, kung itatanong nyo kung mahirap mang bitbitin, hindi naman. Kasi kami, ang dala namin balikbayan box dito, 5 yung balikbayan box na dala namin dito. Lahat ng baggage namin, balikbayan box lang. Wala kami din lang large luggage. Aside from dun sa mga carry-on, yung mga hand carry na rollers, ganyan. So, pagdating nyo sa airport, ipapabuhat nyo naman yun sa mga porters eh. So, yung mga porter yung magbubuhat nyan para sa inyo, diretso hanggang check-in counter. So, pagdating sa check-in counter, may tutulong sa inyo na buhatin yung baggage na yon papunta dun sa parang yung katabi ng check-in counter, yung parang kung saan mo ipapatimbang yung baggage mo. So, yun. Diretso na siya doon. After nun is diretso na siya sa destination nyo. Unless meron kayong connecting flight na hindi iisang ticket. Kung isang ticket lang yung connecting flight nyo, diretso na yan sa destination nyo. Tapos doon nyo nabubuhatin ulit yan pagdating nyo sa sa destination nyo. So hindi naman siya ganun ka-hassle. And yun nga, marami kayong madadala. Tapos, ma-maximize nyo yung baggage allowance nyo. Huwag nyo lang kalimutang lagyan ng mga label. Syempre, lagyan nyo ng yung typical contact details tsaka number yung box. Kung may kasama kayong bata, 2 years old and above, instead na car seat, instead na magdala kayo ng car seat para doon siya papaupuin sa plane, is bumili kayo ng CARES harness. Yun yung parang seat belt na ikakabit mo doon sa upuan ng uupuan ng anak mo. Mas okay kasi yon kaysa sa car seat. Kunwari, ilalagay niyo yung car seat doon sa sa upuan sa eroplano. Medyo bulky kasi siya, tsaka hindi siya komportable para sa bata, lalo kung mahabang flight. Unlike kasi kapag yung harness, yung CARES harness, pwede mo siyang tanggalin. Kunwari, tinanggal na yung seatbelt sign or nag-off na yung seatbelt sign. Pwede mo siyang tanggalin, tapos pahigain mo yung anak mo during dun sa long flight. So mas hindi mapapagod yung bata, tsaka mababawasan yung jet lag. And then kung wala magsusundo sa inyo sa airport na kakilala nyo na merong car seat and kailangan nyo talagang magdala ng car seat, i-gate check nyo na lang yung car seat nyo. Next is kapag nag-check kayo ng mga flight, i-check nyo rin kung yung airline ba na ibubook nyo is unlimited yung hand carry allowance. So may mga ganun kasi, hindi yan pare-parehas na parang 7 kilos yung hand carry allowance. Meron mga iba, unlimited yung hand carry allowance, kaya sa Air Canada, United Airlines, ganyan. So i-double check nyo para yung mga mabibigat nyo, yung mga gadgets, ganyan, doon nyo ilagay sa hand carry nyo. Tapos hindi makakatipid pa kayo ng weight. Meaning, instead na ilagay nyo yung mabigat dun sa check-in baggage, as mabawasan pa yung hindi nyo pa ma-maximize yung check-in baggage allowance nyo, pwede nyo siyang ilagay na dun sa hand carry kasi wala namang limit yung hand carry allowance. Huwag kayo magdadala ng mga appliances na hindi naman 110 volts gaya ng mga hair dryers, yung mga yung pamplansya ng buhok, ganyan. Kasi hindi nyo rin magagamit yan dito. Sasabog lang yan or magiging underpowered lang yan. Ayun. So, wag na kayo magdala. Dito na lang kayo bumili. Next is, wag nyo kalimutang magpatulong sa mga porters. Andyan po sila para sa inyo
May bayad nga lang, pero para mapagaan din yung pagbiyahe nyo, tsaka hindi kayo mapagod. Kung may extra budget naman kayo, dun sa next stopover nyo is mag-overnight na kayo. Lalo kung nag-cross kayo sa Pacific. Kuwari yung next stopover nyo is Toronto or Vancouver, mag-overnight na kayo. Para mapagpahinga kayo before ng next flight nyo, ganyan. And mabawasan din yung jet lag nyo. So, mas okay kung mas malapit sa airport or katabi mismo ng airport. Gaya ng sa Vancouver. Sa Vancouver, pag land namin, nag-overnight stay kami sa Vancouver, Fairmont, Vancouver. So, nag-overnight kami doon. Yun, nasa loob mismo yun ng airport. So, wala masyadong hassle. Tapos, meron pa silang baggage storage. So, kung marami kayong baggage, tapos hindi connecting yung flight nyo, pwede nyo i-store dun sa baggage area nila for free. Another one is, wag na kayo magdadala ng mga delata. Delata, shampoo malalaki, conditioner na malalaki, sabon, ganyan. Magdala kayo maliliit lang. As in, yung mga maliliit na bote lang talaga. Yung mga delata, pag nilagay yung check-in baggage yan, tapos naharang kayo sa customs, sayang lang yan. Nabawasan na yung baggage allowance nyo, mawawala pa yung mga delata nyo, lalo yung mga corned beef, ganyan. Huwag nyo nang i-risk yan kasi kapag dineclare nyo yan, papatanggal din sa inyo yan. Pag hindi nyo naman yan dineclare, tapos nalaman na may dala kayo, pagmumultahin pa kayo. So, ayun, hassle lang. Doon naman sa sa mga shampoo, sabon, lotion na malalaki, unang-una may risk na na tumapon or kumalat. Tapos sunod, hindi yan akma dito. So yung mga sabon sa Pinas tsaka yung mga shampoo dyan, masyadong nakaka-dry. Kasi dry dito sa Canada, lalo pag summer and winter. Yung winter sa loob ng bahay dry kasi may heater. So yun, yung mga shampoo tsaka sabon na galing Pilipinas, nakaka-dry yan kasi humid dyan sa Pilipinas. So pag dito nyo ginamit yan, lalong matutuyo, lalo kayong babalok-ubakin, lalong matutuyo yung balat nyo, magsusugat-sugat lang. So dito kasi yung mga shampoo tsaka sabon, more on my moisturizer. Akma dito yung mga sabon tsaka shampoo. Kaya dito na kayo bumili. Kung magdala lang kayo ng konti, para kung sakaling hindi pa kayo nakakabili, may magamit kayo. Huwag na kayong bumili ng masyadong maraming damit panlamig dyan sa Pilipinas. Una, mahal. Dito, nagsisale yan kapag summer and spring. So, mas okay bumili dito. Pangalawa, mas lumalaban sa lamig yung mga panlamig dito. Syempre, Canada to eh. So, yung mga bibili nyo dyan, kuwari, yung mga Heattech, mga Uniqlo, ganyan. Although, okay din naman, pero marami rin nagsasabi na hindi daw siya effective. So, i-check nyo na lang din. Kasi iba talaga yung klase ng lamig dito eh. Sagad sa buto. So, dito na kayo bumili. And suggestion ko, bumili kayo ng mga dry fit. So, dry fit na damit. Bakit dry fit? Ba't hindi cotton? Kasi pag cotton, kapag winter, makaka-absorb ng pawis yan, lalo kayong lalamigin. Tapos pag summer, syempre, pagpapawisan kayo, and i-absorb lang yan lahat ng pawis nyo. So, unlike pag dry fit, pwede mo siyang gamitin all year round. So, pwede ka mag-dry fit kapag summer kasi madali mag-evaporate yung pawis mo. Mas presko. Pag winter mo naman, pwede mo siyang gawing base layer kasi mag-evaporate agad yung pawis mo. Hindi ka lalamigin kasi hindi tatambay yung mga pawis sa katawan mo. So, yun yung ginagamit kong base layer. Tsaka, yun din yung ginagamit ko pag summer. Kaya, mas okay siya compared sa kung magdadala kayo ng maraming cotton na damit. Isa pang tip is, kapag kunwari magdadala kayo ng stroller or car seat, hindi po counted yan sa baggage allowance. So, kung may baggage allowance kayo na 4, tapos na may dala kayong 4 na bagahe, plus car seat and stroller, hindi po yan, hindi counted yan. So, wala kayong kailangan bayaran pagdating nyo ng airport. I-gate check lang yan. Kung kumbaga, hihingi kayo ng tag doon sa check-in counter. Tapos, pagdating doon sa bago kayo sumakay ng eroplano, iiwan nyo siya doon sa may bandang pintuan ng eroplano. Tapos, kapag land nyo sa destination nyo, doon nyo rin kukunin. So, wag po kayo mag-alala kung sisingilin kayo o hindi. Wala pong bayad yan.
And then, maglagay kayo ng konting mga pamalit na damit tsaka toiletries sa hand carry nyo kasi possible na madelay yung mga baggage nyo tapos wala kayong magagamit kung wala kayong dalang pamalit tsaka toiletries dun sa hand carry. So, magdala kayo kahit konti, mga 2 ganyan. 2 or 3. Ayun. Kung maliliit pa yung mga anak nyo, magdala rin kayo ng pacifier, mga extra pacifier, earplugs, ganyan. Kasi kapag nag-take off na or nag-land yung eroplano, masakit sa tenga nila. So, masakit yung tenga nila. So, maaaring umiyak sila ng umiyak. So, ayaw naman natin ng ganun. Yun, earplugs, pacifier, magdala kayo ng mga snacks, yung mga paborito nilang snacks, kahit mga chips o chocolates, basta yung paborito nila kasi ngayon yun yung time na pwede nyong i-spoil yung mga anak nyo kasi kahit paano gusto nating maging komportable sila sa buong flight, lalo na mahaba yung flight, 12 hours, 11 hours, 14, 15, depende sa stopovers nyo, ganyan. So dala kayo ng mga plushies, mga toys, Lego, Play-Doh, puzzles, ganyan. So, dun nyo naman ilalagay yan sa personal bag. So, kapag nagbubukay ng flight, di ba, merong baggage allowance, may hand carry allowance, meron ding personal bag. Yung personal bag nyo, dun nyo ilagay lahat ng mga gamit for your kids para madaling ma-access. So, yun lang po yung mga tips ko for now para sa mga magmamigrate dito sa Canada para mapagaan yung buhay nyo sa paglilipat nyo. And sa mga viewers po, kung meron po kayong additional tips, i-type nyo lang po doon sa comment section para matulungan po natin yung mga kapwa nating Pilipino na mapagaan yung buhay nila sa pag-migrate dito. Ayun po, thank you po sa panonood and sana po supportahan yung channel namin. Don't forget to like and subscribe. Thank you po and have a great day. Bye-bye. 1, 2, 3. Bye bye.